Mga kaparokya, pag-usapan po natin yung nag-comment sa previous uploaded video po natin with regard nga po sa nangyari kay former Senate President Tito Soto. Sapagkat ayon nga po sa nag-comment mga kaparokya, tila galit na galit nga po ito sa ginawa ni Tito Soto na kung saan ay sinabihan pa po ang inyong lingkod na bias daw po ako. Pero bago natin talakayin yan, of course, i-congratulate po muna natin ang dalawang senador na umanib nga po sa minority bloc led by Tito Soto. At ito nga po mga kaparokya ay Senador Mig Zubiri at JV Ejercito. Na kahapon nga po mga kaparokya ay buong lakas loob nga po silang sumali sa minority bloc na pinapangunahan niya po yan ni former Senate President Tito Soto. So medyo dumikit na po mga kaparokya yung bilang ng minority at majority. Kumbaga 13-11 na po. Hindi na po 13-9 dahil si Zubiri at si Ercito ay nag-abstain. Kumbaga wala po silang pinapanigan. At yun nga po kahapon ay clarify nga po nila na sila po ay aanib sa partido or sa grupo ni Senate or former Senate President Tito Soto. Pero mga kaparokya, di ko pa rin maiaalis sa aking sarili na medyo nag-aalangan pa rin po ko kina Mig Zubiri at JV Ejercito. Dahil kung walang nangyari last week sa Senado, yung tila shootout sa Senado ay hindi pa po sila matatakuhan. Hindi po sila aanib sa minority bloc. Kumbaga mga kaparokya, ang pagpili nila sa abstain ay pagpapakita na pagiging balimbing. Dahil ang abstain mga kaparokya, wala pong kasiguraduhan yun. Kumbaga, nananantya, naninimbang po sila. Pero para sa aking sariling opinion, kapag nag-abstain ka, parang pinapakita mo na isa kang balimbing. Pero good development naman po mga kaparokya sapagkat kahapon niya po ay clarify po nila na sila po ay sasali sa grupo ni Senate President or former Senate President Tito Soto. So medyo dikit mga kaparokya ng ang bilang ng labanan sa Senado. 13-11 since Bato de la Rosa Asgan ay magiging 12-11 na po ang magiging labanan sa Senado. Well mga kaparokya, magpasa hanggang ngayon ay masasabi po natin na magulo po ang Senado sapagkat nag-convene na nga po yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte na alam naman po natin na marami pong kakampi sa Senado. Yung 13 na majority ay may tuturing natin na solid nga po sa mga Duterte. Pero mga kaparokya, maganda pa rin po na natuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte dahil kahit manalo po si Sara Duterte, makikita po natin yung mga ebidensya na papatunay na meron niya pong ginawang kabalastugan, ginawang korupsyon ang mga Duterte. So, good development pa rin to mga kaparokya, yung pag-anib ng dalawang senador sa minority bloc led by Tito Soto. And speaking of Tito Soto, ay tila galit na galit mga kaparokya ang isang netizen na nag-comment nga po sa ating in-upload na video kahapon with regard nga po sa post nga po ni Senate President or former Senate President Tito Soto na kung saan itong nagdaang Miyerkules ay very disappointed nga po siya sa mga PNP officials at security na naka-duty nga po outside Senado. Kumbaga, nung umuwi nga po sila mga kaparokya, yung mga rallyista or supporter nga po ng mga Duterte ay kinalampag at binato nga po ang kanyang sasakyan ng plastic bottles, which is alam naman po natin mga kaparokya, kahit sa Itbulaga ay sinasabi ni Tito Soto na hindi po siya or wala nga po siyang bodyguard. So mag-isa lamang po si Tito Soto sa kanyang sasakyan. At sabi nga po natin doon,
Buti na lang nakasakay po si Tito Soto sa sakyan. How much more pa po kung siya po ay naglalakad? Baka kung ano po ang nangyari kay Tito Soto. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa isang nag-comment na ang pangalan po ay Seveliza Alim. Bias ka ba? Ako daw po ay bias. Bakit hindi mo alam ang dahilan kaya nagalit mga supporter ng Duterte or mga supporters ng Duterte? So may kita dito mga kaparokya yung comment ng netizen na kung saan ay may isa pong sumagot sa kanyang comment at ito nga po ay si Rodolfo Albao Jr. Sabi dito, basta DDS, utak, tanga. Well, agree po tayo sa sinabi ni Sir Rodolfo. Kumbaga, nakasarado ang utak ng mga DDS supporters. Basta masuportahan lang po nila ang kanilang sinusuportahan or ang kanilang pinapaniwalaang politiko. Tulad niya po ng mga Duterte na kahit mali na po ang ginagawa, ay susuportahan at susuportahan nila. So, alam niyo mga parokya, kung tatanungin po ko kung bias po ba ako, yes, bias po ako. And I'm very vocal to tell you na from DDS supporters ay nag-shift po ako sa anti-Duterte dahil mas nalinawan po ako, naliwanagan po ako sa mga hindi magagandang ginawa ng mga Duterte. Kumbaga, mas naintindihan ko na dapat kong hindi suportahan ang mga Duterte. So kung ang sasabihin nito mga kaparokya ay yung ginawa ni Tito Soto na maging against sa mga Duterte, para sa akin, hindi po against si Tito Soto sa mga Duterte. He follows the rule of law. Batas ang sinusunod ni Tito Soto, hindi yung may galit, hindi yung galit sa mga Duterte. Well, in fact, si Tito Soto ay naging Senate President under the Duterte administration. Kaya sa tingin ko ay wala pong galit si Tito Soto sa mga Duterte. Tanging ang batas po, ang Constitution po, ang kanyang sinusunod. So kung pagkakalampag at pagbabato ng mga bote sa sasakyan ni Tito Soto ay turo ng politikong sinusuportahan nyo, sa palagay ko, yun po ay kabastos-bastos. Talagang pinapakita lang po talaga ng mga supporters ng mga Duterte na kaya nilang gawin ang lahat para lamang po sa sinusuportahan nilang politiko kahit makapanakit po sila ay wala po silang pakialam. Kahit mali po ang ginagawa ng mga Duterte ay talagang susuportahan at susuportahan po nila. Paano pa yung war on drug? Yung mga libo-libo nating mga kababayan na namatay, yung nawala dahil sa pagpapatupad ni Rodrigo Roa Duterte or former President Duterte na war on drug na talagang walang due process na nangyari. Even yung mga taong nadamay sa war on drugs na pinagtupad ng dating Pangulo. Yung korupsyon na ginawa nila sa Pharmally, sa Pogo, sa drugs, yun ba ay katanggap-tanggap? Para sa akin ay hindi katanggap-tanggap yung mga ginawa ng mga Duterte na kung saan yung war on drugs, yung naging sangkapan nila para pagtakpan ang kanilang katiwaliang pinagagawa dito sa bansa. So parang sinasabi na nag-comment na ito na kulang pa yung ginawa ni Tito Soto sa mga Duterte. He is not against sa mga Duterte. He only follows the rule of law. Yun lang po ang sa palagay ko ay sinusunod at pinaniniwalaan ni Senate President Tito Soto. Kaya sa nag-comment na ito, aaminin ko and I'm very vocal to tell you na bias po ako and I'm on the side of Tito Soto dahil naniniwala ako na batas ang sinusunod ni Senador Tito Soto, hindi tulad ng dating Pangulo na kung ano ang gusto ay dapat mangyari. At kahit hindi dumaan sa due process, basta against sa kanyang ginagawa, against sa kanyang paniniwala, wala siyang pakialam. Yan ang dahilan kung bakit
nalinawan at naintindihan ko ang mga bagay-bagay para lumipat or maging against sa mga Duterte.